Ito po mga kababayan, tila nag-init na naman ang ulo ni Madam Maharlika kay Liza Araneta Marcos at kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan muling tinira ni Maharlika ang mag-asawang Marcos patungkol pa rin ito sa pagpanaw ni Paulo Tantoco sa US. Dito nga po mga kababayan ay may inilatag na naman si Maharlika na magpapatunay de umano na talagang mga polvoronic ang mag-asawang Liza Araneta Marcos at Bongbong Marcos. Ito panoorin. Now, breaking news, ipakita lang natin mga kababayan, itong balita ng bilyonaryo. Actually, chinek ko yung email ko, no, kung may update ako. So, wala pa akong update ako dito kasi wala pang actual report. Pero basahin muna natin ang headline. LA Police Initial Report, Tantoco took pulburon ang si Mary Jane bago siya na wala ng buhay. Ano ang magiging impact nito sa gobyerno ni Bangag? Marami tayong pag-uusapan. Rustan's heir Paulo Tantoco took pulburon and Mary Jane before his death, according to preliminary police report by the Los Angeles Police. Based on the official report obtained by Billionario.com. Sana pinost ng Billionario, no? But anyway, sabi dito, Paulo and his wife, Deputy Social Secretary, Presidential ito Deputy Social Secretary for the President, Dina Arroyo, had been in the US since early March to visit family. They checked into the Beverly Hills Hilton Hotel on March 3, where, according to Dina, the couple had been using pulburon, the kana-kana and alcohol. Ngayon, mga kababayan, on March 8, Dina said Paulo used pulburon at around 2 a.m. Then kana-kana around 3 or 4 a.m. to help him sleep. She believes he woke up around 11 a.m. and had gone into the bathroom. Dina, told investigators she cannot confirm or deny, whether he used again while in the bathroom. Grabe. So, ibig sabihin, addictus benedictus. At tama talaga ang sinabi sa akin ng, ng kanilang kakilala sa Den Haag doon sa Netherlands. Reliable naman yun si Palanga, in fairness. When Paulo came out, he looked pale and sweaty. He said he didn't feel well. Ayan. Moments later, he collapsed in front of her. Then, she called the hotel front desk for help, where the staff tried to revive him, followed by police and paramedics. Despite being given Narcan and CPR, Paulo was declared dead at 12:05 p.m. March 8 yan. There was reported recent DUs. Toxicology testing shows the presence of C metabolites. The stimulant C can cause adverse cardiovascular, central nervous system, and metabolic effects, leading to death. Given the circumstance and family history, there is a probable atherosclerotic cardiovascular disease. Explain-wanag na natin yan sa mga nakaraang video natin, due to pulburon use. Manner of death is an accident, according to the summary and opinion narrative signed by the LA County Medical Examiner on July 9, Naipakita niyan, available yan sa website. The police also found several plastic baggies with an unknown white powder in the nightstand drawer. On top of the nightstand, they found a small round canister with half an unknown blue pill, 2 halves of unknown white pills, and a red gummy substance. My God, kompletos tricados mga hitad ang kanilang paraphernalias. Now, here we go. Nasa na ang alindog ko. Okay? So yan po ay report ng Billionario. Nabasa nyo naman, nakita nyo naman na ito ay galing mismo sa Beverly Hills Police District. But the problem now ay wala pang nailalabas. Reliable naman yung Billionario. Wala pang nailalabas talaga na official document. Dapat yan may naka-attach na formal document katulad nung sinend sa atin sa email ng Beverly Hills Police District. Ngayon, mga kababayan, so kung umamin si Dina Arroyo na sila pala dalawa ay magka-jamming, so balikan muna natin nung March 8, nung pinaputok ko at ni Dean Chase, shout out kay Dean kung nanonood siya, na talagang merong
nategi. Okay? Nategi si Paolo dahil sa pulburon. Kasi noon, sinasabi sa atin, nung hindi pa ito lumalabas yung mga police report na ito, ang sinasabi ko pa lang, nung March 10, time dito sa Los Angeles, ay yun nga, ayon sa ating puting ahas, na namatay nga si Paulo Tantoco dahil sa paggamit ng pulburon. So binato tayo ng mga bangag, binato tayo ng Malacanang, ng NBI, na si Maharlika ay nagpapakalat ng fake news at nililink lamang si First Lady Liza Tanas Bangag. Ulitin natin mga kababayan, hindi pwedeng iwala sa picture si Liza Tanas dahil siya ang nag-appoint kay Dina Arroyo Tantoco, okay, bilang isang Deputy Social Secretary for the President. Okay? Ngayon, sino ang fake news ngayon? Ulitin po natin para maintindihan niyo, binitbit ni Liza Tanas Marcos si Dina Arroyo Tantoco dahil nga siya ay appointee ni Bangag, di ba? Bilang isang Deputy Social Secretary ng Presidente. At pinaliwanag na natin sa nakaraang video, si Paulo Tantoco ay nakikinabang bilang what? Ang sabi ko nga dito sa inyo, derivative privilege. Meaning, mga kababayan, kung ano ang pribilehiyo bilang isang appointee ng Pangulo ni Bangag na si Dina Arroyo ay napapakinabangan or na-enjoy yung pribilehiyong yon or perks ni Paulo Tantoco. Kaya hindi po pwede, ulit-ulitin natin, hindi pwede itong sabihin na ito ay private matter na hindi dapat natin pinag-uusapan. Maling-mali dahil kailangan may managot dito. Dahil sinabi ko nga sa inyo, kung appointee siya ni Marcos Jr., which is appointee nga siya, at inamin, based sa report na bilyonaryo, na sila pala, even, before, ay talagang gumagamit sila ng pulburon. Meron ba kayong tiwala dito sa Bangag Jr. na ito? Tandaan ninyo, magsusona naman si Bangag. Ito rin yung panahon na in-expose ko sa inyo ang video na pulburon na sumisingot si Bangag na millions of Filipinos ang nakakita nun at pina-authenticate ko pa yun. So legitimate. And now, eto na, balikan po natin na yung PIDEA leaks na sinabi ni Agent Morales, 'di ba, doon sa Senado na talagang si Bangag ay dapat i-raid nila doon sa bahay ni Marisol Soriano habang sila ay sumisingot. Then lumabas nga si Cathy Binag na sinasabi niya ang mga nakapaligid kay Bangag. Si Liza Tanas ay inalok siya, 'di ba? Ang sabi, "Do you want?" Then si Marcos Jr. ay may pagkakataon na nakita niya na dumudugo na lang ang mga ilong nila, kasama syempre yung kanyang ex at iba pa, kasama si Anton Lagdameo, na asawa naman, di ba, ni Don Solueta yan, di ba, sinabi yan ni Cathy. So meaning ang circle talaga nila ay tumitira ng pulburon based doon sa mga statement ni Agent Morales at statement din ni Cathy Binag. Kaya kami lumabas, ako, kaya ako naman talaga na-expose, and then here's Dean Chase na talagang masusi naman talaga at masusi or not masusi, masugid or very active siya. Talagang consistent yung kanyang pagtutok dito sa pulburon test na ito. So ano yung impact dito mga kababayan? Dahil inamin na mismo, based doon sa report ng bilyonaryo, na tumitira pala sila ng pulburon. So meaning mga kababayan, kung siya ay appointee ni Marcos Jr. at siya ay nagtatrabaho sa Office of the President, so tama yung ating puting ahas na tumitira sila sa loob ng Malacanang, na yan ay what? Panggobyerno. Diba? Panggobyernong institusyon na sila dapat ay hindi gumagamit ng pulburon kasi nga hawak nila ang pondo ng bayan. Ano pa yung tawag dito? Ano pa ang integridad na meron ng gobyernong Bangag na ito yun ang nakipag meeting dito sa Amerika, pero alam naman ni President Trump at ng gobyerno ng Amerika na ang dinidil nila na presidente ng Pilipinas ay isang addictus benedictus. Huwag niyo pong kalimutan, presidential appointee si Dina Arroyo Tantoco. So malinaw na, based nga dyan sa nakuhang report, according to bilyonaryo, na sila ay gumagamit ng illegal na pulburon. So hindi lang sinisira ni Dina Tantoco ang sarili niya, ang kanyang kredibilidad, mismo ang pangkalahatang gobyerno. Makikita mo na ang circle nila, then Scorpion, thank you, na ang circle nila ay talagang addictus benedictus. No wonder na ako ay may 7 warrant of arrest. Merong 4 na kaso, 1 is dismissed with prejudice, at mayroong assassins. May gusto akong ipapatay o ipagurgur ng gobyernong ito dahil ako at si Pangulong Duterte ang pasimuno sa pag-expose ng pagiging addictus ni Bangag Jr. Ako
ako ang nag-expose ng video at now eto na nga, di ba? Vindicated na nga ang lahat ng nag-expose dito sa pagiging bangag ng gobyernong ito. Diba? May mukha pa ba silang ihaharap? Meron. Kasi makakapal ang mukha ng bangag na gobyernong ito. Nakitang-kita nyo naman, mga palangga, na ito ay malinaw na paglabag sa batas. Kung ang ordinaryong Pilipino ang tambay sa kanto katulad mo, diba? Mahulihan ka lang ng maliit na pulbos o isang sachet, kulong ka, diba? Pero itong appointee ni Bangag, hahayaan nyo lang? Hayaan nyo magtuloy-tuloy ito hanggang 2028? Hindi nga sinibak ni Bangag eh. Kaya ngayon, naintindihan nyo na kung bakit ni isang tuldok, walang sympathy message o condolences itong si Bangag at si Liza Tanas. Di ba? Magkakasama sila kasi iniiwasan nila ito na malaman ninyo. Ngayon, napakalinaw na pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na sila ay talagang pulboronic.